I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko na ba yung day? May wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? This is the worst government. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa sa mga napakatindi po na issue na kinakaharap ng ating gobyerno mga kahombre ko at ng sambayan ng Pilipino sa panahon na ito. This is a very harsh moment mga kahombre ko. Sa totoo lang, hindi ho tayo nagko-content ng political dito sa YouTube. Lalong-lalo na mga kahombre ko at hindi naman ako political vlogger. At saka, mahirap pasukin ang ganitong klase ng sitwasyon mga kahombre ko. Kasi, end of the day, napakarami mong makakalaban for no reason. Pero dito mga kahombre ko, kailangan ho natin talakayin ito. Kasi wala nang ibang issue. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Dito mga kahombre ko, wala ho tayong kikilingan. Kasi nasa gitna lang tayo all the time. We will try our best mga kahombre ko na manggitna. Kasi hindi ho possible para sa akin na maging pro Duterte or pro Marcos kasi end of the day, pro Filipino tayo mga kahombre ko ha. So noong May 11, 2026, niyanig ang bansa ng isang makasaysayang serye ng mga kaganapan na naganap sa loob lamang ng isang araw mga kahombre ko. Isang Senate coup ang pagtatangkang isilbi ang ICC arrest warrant. Ang biglaang armed lockdown kasabay ng pag-deploy ng mga sundalo ang nakagigimbal na putukan sa loob mismo ng Senado at ang makasaysayang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, mga kahombre ko. Ito ho ang nangyari, mga kahombre ko. Pagsasapubliko ng ICC warrant. Yan naman napanood nating lahat kung saan in-unveil na po ng mismong ICC ang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. At napakatagal na pala nito kasi November 2025 pa nung may lumabas na warrant of arrest kay De La Rosa. And actually, I think alam niya talaga mga kahombre ko at tama ho ang source ni De La Rosa kasi tandaan nyo, napakatagal niya na hindi pumasok sa Senado dahil nga sa kaba at takot na siya'y baka mahuli ng ICC mga kahombre ko or ng Interpol mga kahombre ko. So, kaya hindi siya pumasok. Ayaw niya talaga na magaya siya kay dating presidenteng Rodrigo Duterte. Alam ko naman na meron ding mga lapses si De La Rosa kasi ito sinabi niya before. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala pa po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayaw yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din. Wala na rin. Huminto na sila. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Tapos, biglang ito na ho ang sinabi niya ngayon.
Huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Umami naman ang kanyang abogado na si Attorney Bondoc, mga kahombre ko. Ito, tanong ko sa'yo, Attorney Jimmy, kasi kliyente mo naman si Senator Bato. Ngayon, nakatawag siyang duwag dahil nga ang PNP chief siya, tapos ayaw niya. Maski si Ombudsman Remulla sinasabi, dati kang PNP chief and now elected senator ka. You must rise to the an occasion na you are a law-abiding citizen. Ang hindi po duwag si Senator Bato, pero I'll give you a very yung mga fair bashers answer. na yun, I'll give you a very fair answer. Na totoo naman kinain niya na yung mga salita niya. Totoo naman yun. Sinabi niya rin kasi. I saw an interview na nagte-tape siya, sinabi niya, wala na, nagbago na talaga isip ko. Kasi nakita ko, iba naman yung treatment pagdating doon. Hindi naman kami pagtatabihin ni Pangulong Duterte. Hindi naman kami magkikita. Bawal pumasok except family. Tapos, mga kahombre ko, meron pang napakatindi naging tensyon sa Senado at paghabol ho ng NBI sa hagdan kay De La Rosa. Ito ho yung pinaka-epic sa lahat. Biglang nagpakita kasi si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwan na hindi niya pagdalo sa pampublikong pagtitipon. Nakaabang na pala sa Senate complex ang mga ahente ng NBI upang isilbi ang warrant of arrest na nagdulot pa ng paghahabol sa hagdan habang nagmamadali ang senador. At dito, mga kahombre ko, siya ho'y nasugatan. Mga kahombre ko, kitang-kita ho dito na siya'y nagtatakbo. He ran for his life. At yun nga, napakatindi hong question ito sa mga Pilipino. And at the same time, mga kahombre ko, nakakahiya, no? Even sa ibang bansa kasi parang nakakatawa lang, no? Na paano nangyari to na nagkakaroon ng ganitong klaseng habulan sa mismong Senado ng Pilipinas, mga kahombre ko. Ito ho yung mga bagay, no? Na hindi na rin kaaya-aya kasi sobrang nakakahiya na ho to, mga kahombre ko. Kasabay ng tangkang pag-aresto, may nagaganap palang botohan para sa bagong pamunuan ng Senado, mga kahombre ko. Naging critical ang pagdating ni De La Rosa dahil kailangan ng karagdagang boto upang mapatalsik si Senate President Tito Soto. Dito, mga kahombre ko, ang pumalit ho kay Senate President Soto ay si Alan Peter Cayetano. Kaya in fact, mga kahombre ko, naging majoransa na ho ang mga pro-Duterte. Alam nyo naman, mga kahombre ko, kung bakit ito yung nangyari at kung ba't ito nangyari. Kasi tumaas na ho sa Senado ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kumbaga, sa normal na tao, mga kahombre ko, magfa-file ka ng kaso sa prosecutors, tama? Yung prosecutors in this case ay yung Kongreso. So ngayon, nagkaroon ho ng probable cause dahil sa mga pruweba na inilabas ng mga nag-file, mga kahombre ko. So ngayon, tumaas na siya sa RTC, mga kahombre ko, kung sa ating normal na mga tao. Ngunit, si Sara Duterte ay isang vice-presidente. So, ang kaganapan dito, mga kahombre ko, tumaas na ho yung kaso niya at nagkaroon na ng probable cause, tumaas na siya sa Senado. At dito, mga kahombre ko, magmimistulan hong mga hurado, no? Judge at prosecutor, mga kahombre ko, ang mga senador. At napakalaki ho ng magiging power, mga kahombre ko, ng Senate President kasi nasa kanya ang huling resolution. Kasi magbobotohan ho yan kung mai-impeach ba si Sara Duterte or hindi. Dito, mga kahombre ko, maseseparate ho ang mga may sa walang kasi dito, mga kahombre ko, accountability will definitely count big time, mga kahombre ko. Sobrang lala na po nito, ha. Kasi tandaan nyo, malapit na mag-2028. At alam nyo naman, ayon sa survey, kung gaano kalakas si Sara Duterte sa upcoming presidential run. At matagal na rin naman niya itong ibinunyag na tatakbo siya sa 2028. So, this will be crazy, mga kahombre ko, and very big. Kasi maaaring yung mga boboto, mga kahombre ko, para pabagsakin si Sara Duterte, para ma-impeach si Sara Duterte, ay magbayad ng malaking number or danyos pagdating ng 2028. Kasi for sure, ang mga supporter ng Duterte ay magagalit. Kung sino man ang boboto pabor sa pagka-impeach ni Sara Duterte. Mahirap na part to, mga kahombre ko. Sobra hong hirap nito. At this week, magsisimula na rin ho
ang hearing para sa sinasabing impeachment trial. At dito mga kahombre ko, gaganap na rin si Sara Duterte finally kasi hindi pwedeng hindi siya magpapakita sa Senado. Ang bigat ito mga kahombre ko. Promise man. Crazy ho ito. Anyway, upang harangan ang posibleng pag-aresto, opisyal hong naghain ng mosyon si Senador Marcoleta na ilagay si De La Rosa sa ilalim ng Senate Protective Custody habang inihanda ang mga legal remedies sa Supreme Court. Well, mga kahombre ko, alam nyo naman na ang gulo nito, mga kahombre ko, to tell you the truth. Kasi hindi na maintindihan. Bakit mo susundin ang ICC, no? Meron ka ngang sariling Supreme Court sa bansa na ito. Hindi ko rin humagets yan, mga kahombre ko. Paano? Paano gaganap o paano popostura ang ICC sa Pilipinas? Wala naman silang jurisdiction dito. Yan mga kahombre ko, hindi ko talaga maintindihan. Sana yung mga magko-comment dito, paki-explain naman sa amin sa comment section. Kasi hindi talaga klaro sa akin, knowing din na matagal na hong panahon, no, umatras ang Pilipinas sa ICC. Wala na, hindi na ho kabilang ang Pilipinas sa ICC. Ngunit, hindi ko pa rin magets mga kahombre ko kung bakit nagkakaroon ng power at ng authority ang ICC dito. Wala silang jurisdiction dito sa atin. At gumagana ang ating criminal justice system. Gumagana ang ating justisya sa Pilipinas. Hindi natutulog ang ating justisya. Kaya masyadong overreaching yung ICC sa atin. They are, wala na, sobra na. We are not there. Hindi naman tayo koloni. Hindi naman tayo subjects nila. Bakit tayo sigibaw sa kanila? Pero when you say na harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas, ikakagalak ko yan. Ipagmamayabang ko yan. Harapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman. Para sa akin, mga kahombre ko, no, may punto to, yung pinagsasabi ni Senator Bato. Para sa akin, no, para sa akin, hindi ako pro or against sa Marcos or sa Duterte. Pero para sa akin, mga kahombre ko, may point to. Imagine ninyo, ikaw ay isang Pilipino na pag-initan ka ng ICC kasi may allegedly ikaw ay gumawa ng something na crazy, mga kahombre ko, di ba? Wala naman silang idea kung ano ba ang tama sa mali sa ginawa mo sa iyong bansa. Ano bang alam nila sa Pilipinas? Wala, di ba? Hindi nga nila alam kung ano yung kinakaharap na problema ng Pilipinas. Eto, mga kahombre ko, kunwari, si Duterte, si De La Rosa, binoto yan ng mga tao. Milyon-milyon ang bumoto sa mga yan. So, ibig sabihin, yung public trust nasa kanila. Ayun ang tanong. So, ang lumalabas dito, parang mas may alam pa po ang ICC kesa sa ating mga Pilipino, mga kahombre ko, regarding sa mga ibinoboto natin na mga opisyal natin. Tama? Kasi para sa kanila, itong naging war on drugs na ito, napakalala. Kasi ang dami daw keso namatay sa EJK. Pero mga kahombre ko, how would they know this? Yun ang nakakagulat at nakakatakot din mga kahombre ko kasi bilang Pilipino, nakakagimbal na parang ang lumalabas mga kahombre ko, wala tayong sariling trial court. Nakakatakot to mga kahombre ko kasi you should dream high. Malay mo ikaw maging senador pagdating ng panahon. Malay mo maging kongresista ka pagdating ng panahon. Di ba? Okay lang ba sa'yo na dadamputin ka sa bansa mo dahil sinabi ng ICC? Ng International Criminal Court? Ano to mga kahombre ko? One Piece? Parang Marine? Di ba? I mean, parang ganun yung lumalabas dito mga kahombre ko. Oh my God! Di ba? Global? Siyempre mga kahombre ko, isang republika ho ang bansa natin. So hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari na ang International Court ang nagkakaroon ng malupit na pamumuno-kuno sa ating bansa. When dapat, hindi gano'n. Alam niyo yan? Kasi may sarili tayong Supreme Court. May sarili ho tayong justice system. So bakit kinakailangan pa, mga kahombre ko, ng International Criminal Court na maki-entra at hindi na tayo part ng ICC, tandaan niyo yan, para dito. I don't know. Please, enlighten me sa comment, mga kahombre ko, kasi hindi ko rin maintindihan to. Okay? Lalong uminit
ang sitwasyon nang dumating si dating senador na Antonio Trillanes, mga kahombre ko. Bit-bit ang kopya ng ICC warrant upang igiit ang pag-aresto. Ako, personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya. Sino po yung That's why I'm here. Di ba? Nandito yung NBI, arestuin siya. NBI by virtue of the ICC warrant, sir? Yes, yes. Pinakita ko yung warrant. Asan yung warrant? Sir, pwede ba? Okay. Yung camera pa. Ibig sabihin, dadalhin na siya sa dahig after nito? Eh, dapat. Kaso, tatawag siya dyan eh. Di ba? O, hinamon niya ako, di ba? Hinamon niya ako. Andito ako. I showed up. Hinamon niya ako, nasamahan ko yung mag-arrest sa kanya. Nandito ko ngayon. Hayagang nagalit si De La Rosa at hiningi kay Senate President Cayetano na paalisin si Trillanes at ang NBI sa buong Senate premises. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Dito, mga kahombre ko, Sakit ang ulo ko sa inyo ang gumulo ho ang sitwasyon. Tandaan nyo mga kahombre ko, si dating Senador Trillanes ho ay isang private person na ngayon kasi wala na ho siyang hinahawakang public office. So hindi ko maintindihan mga kahombre ko kung paano nangyari na ang isang private citizen ay umaaligid sa Senate at may hawak na isang papel na warrant of arrest. Una sa lahat, mga kahombre ko, isa sa mga natutunan ko, di ba? Kasi, in this case, mga kahombre ko, di ba, napakulong natin si Norman Mangusin. So, nagkaroon ako ng kopya ng warrant of arrest ni Mangusin, ngunit, yun ho, ay binigay ko sa enforcer. Kasi, hindi pwedeng ako yung manghuli kay Mangusin. Ang dapat manghuli ay ang isang enforcer. In this case, mga kahombre ko, ang sinasabi ho ni Trillanes, Di sabi niya, di ba, make his day, di ba? Sabi niya, make my day. Samahan ko daw siya ng andito ko ngayon. hindi ho pwede yon mga kahombre ko. Kasi si Trillanes ho ay hindi enforcer. Pero believe din naman talaga ako sa tapang ni Trillanes. Tandaan nyo mga kahombre ko kasagsagan ng Duterte administrasyon talagang binabangga niya na hutong mga to mga kahombre ko. Ganyang kalupit si Trillanes. Di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin kita. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon ng mga OFW kung saan sa tuwing ikaw ay magpapadala, hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. To tell you the truth, ako'y believe, sa mga politiko natin sa Pilipinas. Kasi bawat isa ho sa kanila ay may talino naman at may dunong. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nag-aaway-away. Hindi ba posible na lang na magkaroon kayo ng debate tas kung sino mang manalo, yun na yun? Kasi pare-parehas ho silang may magagandang idea. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang magbabuyan at magsiraan ng matindi sa publiko. Kasi hindi naman na kailangan sana yan. Dapat, sa totoo lang. Para sa akin, mga kahombre ko. Tama ka.
tama naman po. Oo, wala hong mali sa sinabi mo. Yun nga, lumabas ang isang Trillanes, nagkaroon ng gulo ngayon sa Senado. Habang nagpapatuloy ang session, lumabas si De La Rosa sa plenary hall upang mag-Facebook Live. So, sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant of arrest, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, pero siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan. Pagsapit ng 7 p.m., tuluyan na hong inilockdown ng Senado. Pinapaalis ang media at ibinaba ang mga metal gates ng complex. Sorpresang pumasok ang mga armadong miyembro ng Philippine Marines upang isecure ang perimeter ng gusali. Ay ano ang nangyari nung gabing yon, mga kahombre ko? Sobrang tindi ho ng komosyon yan. Pero dito, mga kahombre ko, bago tayo umabante, ano ba talaga itong ICC investigation na ito? Pwede ba na ating intindihin, no? Kung ano nga ba ang konteksto ho sa likod ng ICC investigation? Noong maupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, naging agresibo ho ang pamahalaan sa pagpapatupad ng anti-drug campaign. We will not stop until the last lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Taga ninyo ito sa puso niyo. For as long as I am the president. Nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sila. Halos araw-araw ho ay may mga naulat na police raids at operation na nagresulta sa pagkamatay na mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Ako, mga kahombre ko, sa totoo lang nung nangyari ho ito, ako'y isang OFW. Nasa Italia ako nito tapos lumipat ako sa England. Nung panahon na yon, ang gobyerno dito sa Pilipinas ay ang administrasyon ni Duterte. Sorry, pasensya na po kayo. Alam ko maraming nangyaring sitwasyon dito. Pero marami rin ho kasi mga kahombre ko ang napopurwisyo ng mga adik na ito. Tandaan nyo mga kahombre ko, yung rape, yung pamamaslang ng kung sino-sino lang, ng walang puso, di ba? Sila ho yan. At napakarami ho nilang ginagawang krimen. Kaya ako mga kahombre ko, sa totoo lang, nung nangyari ho ito, tas naalala ko noon, ang daming nagsukuan agad, mga kahombre ko. Kasi binalaan sila ni Duterte. Diba? Na kung ako sa inyo, sumuko na kayo, tapos, ire-rehabilitation kayo. Yun ang sinabi ni Duterte, mga kahombre ko, diba? At napakarami hong sumuko. In fact, mga kahombre ko, yung mga basketball court, punong-puno ho yun, mga kahombre ko, ng mga taong sumuko dahil sila'y mga adik, sila'y mga tulak. Isinuko nila mga sarili nila sa takot, mga kahombre ko. So, is this a bad or good thing? Itong nangyari na to, na sumuko sila, na umamin sila sa mga kamalian nila, to the point na naglabas pa ho. Si dating PRRD, mga kahombre ko, ng listahan, no? Ng even mga malalaking tao sa buong Pilipinas na merong kinalaman sa droga, mga kahombre ko. This is the industry of the Philippines. In here are the names of municipal mayors, almost all of the barangay captains, and a senator who was playing at the same time, and she was glorified with an award in Washington, D.C. Talagang pinatawag ho yung mga tao na yan sa Malacanang upang ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Alam niyo mga kahombre ko, in all fairness, talaga hong nawala. Halos 90% ng mga adik sa amin. I'm talking about my place, sa San Pablo, Laguna, sa Triangulo. Nabawasan ho kami ng mga adik. Napakaraming nabawas. Totoo yan, mga kahombre ko. Totoo ho talaga. Ang daming mga adik na tumuwid o sumuko, nagparehab dahil sa naging campaign na ito ni Duterte. At
Ano nangyari dyan, mga kahombre ko? Nagkaroon ng mas kalayaan ang mga kababayan kong San Pableño nung mga panahon na yon. Nakapaglakad ng gabi. Kiwento din yan sa akin ng pamilya ko. Mas maayos ng mga gabi. Hindi na masyadong nag-iisip na baka manakawan ako ng manok. Kung anong mangyari sa anak ko naglalakad ng gabi. Dahil late dumating galing sa school, galing sa work. Totoo naman yan, mga kahombre ko. Ewan ko lang kung kayo na-feel nyo yan. Pero ako na-feel ko yon sa San Pablo. Totoo yon, mga kahombre ko. Kaso, mga kahombre ko, sa mga bagay na mahahalimuyak at magaganda, meron din hong downfall. At yun na nga yung EJK. Tama? Yung extrajudicial, mga kahombre ko. Ngunit, dito muna tayo. Bilang unang pinuno ng PNP sa ilalim ng Duterte administrasyon, si De La Rosa ang naging pangunahing muka at tagapagpatupad ng war on drugs sa pinakamatindi at pinakaunang yugto nito. Alam naman nating lahat yan kasi ang pinakamukha ho nito ay si President Duterte at si De La Rosa. Napapanood natin everyday yan nung panahon na yon, mga kahombre ko. Habang tumatagal ang kampanya, umani ito ng napakatinding kritisismo mula sa mga lokal at international na human rights organizations. Ang pangunahing akusasyon ay ang umano'y pagkakaroon ng EJK, kung saan may mga individual na ng walang dumaan sa tamang proseso ng batas o due process. Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na nag-iimbestiga sa mga matitinding krimen tulad ng genocide, war crimes, at crimes against humanity. Ayon sa mga prosecutor ng ICC, may sapat na basehan upang hinalaan na nagkaroon ng crimes against humanity noong panahon ng war. Kaya sinimulan ang opisyal na investigasyon sa mga opisyal ng pamahalaan kabilang na si De La Rosa. Mga kahombre ko, wag rin ho nating kalimutan na kahit si Vladimir Putin, mga kahombre ko, kahit nga yung presidente ng China na si Xi Jinping, mga kahombre ko, ay literal ho na pinapatawag din ng ICC. Totoo yan, mga kahombre ko. Yung parang ginawa kay Duterte. Ganon. Kasi nakakakita rin sila ng ganitong klase, against human rights na patakbo nila. Ngunit, nakuha ba nila itong mga to? Hindi. Di ba? Kasi mga malalakas na personalidad yan. At malalakas na bansa. Samantalang dun nga, mga kahombre ko, lalabas ang question mark na bakit yung matataas na mga bansa ganon, hindi nila makuha ang kanilang mga presidente. Bakit ang ating ex-president or even now si De La Rosa ay mapayapa nila talagang sinasakal at talagang huhulihin. Pero bakit sa ibang bansa hindi nila ito magawa? That's the question. Isa ho sa pinaka-kontrobersyal na kaso ng umano'y EJK sa ilalim ng war on drugs ay ang naganap doon sa batang si Kian Lloyd de los Santos. Isa ho siyang senior high school na napatay ng mga pulis noong August 16, 2017 sa isang anti-drug operation sa Caloocan City sa ilalim ng war on drugs. Unang iginiit ng mga pulis na si Kian ay nanlaban, bumunot ng at nagpaputok sa kanila. Subalit, lumabas sa isang lokal na CCTV footage ang dalawang nakasilayang otoridad. Nakaladkad ang walang kalaban labang biktima patungo sa isang madilim at maputik na eskinita kung saan kalaunan natagpuan ang kanyang ay, mga kahombre ko. So, napakadilim ho nito. Kasi iba ang sinasabi ng kapulisan at iba yung pinapakita sa atin ng CCTV. So, napakatindi hong contradiction nun, mga kahombre ko. Sa isang pambihirang tagumpay para sa hustisya na patunayang nagkasala ng murder ang mga pulis na sangkot sa insidente. At napakarami pa hong naging ganyang insidente, mga kahombre ko. Hindi lang yan. Kaya, siguro, respeto na rin natin sa mga pamilya ng mga nadamay na wala naman talagang kinalaman, ng mga inosente, kaya talagang dapat nasa gitna lang tayo dito. Kaya mga kahombre ko, be careful sa mga salita nyo. Kaya stupido na makipaglabanan tayo sa internet sa, kunwari, pro-DDS ka, anti-DDS ka. Kasi mga kahombre ko, ito ho ay laban ng Pilipinas. Di ba? So, dapat maging sensitibo rin tayo dahil baka medyo may maapakan tayong mga emosyon ng mga tao. Syempre, mga kahombre ko, ayaw naman natin, na sino bang may gusto na magkaroon ng ganitong klase ng sitwasyon, di ba? Para sa pamilya at napatunayan naman talaga na mali at hindi tama ang ginawang pagkain ng mga kapulisan kay Kian. So, yun lang. At ito na nga ang ating tanong. Bakit
nakakapag-aresto ang ICC sa ating bansa. Ano nga ba ang jurisdiction nito sa ating bansa? Bunsod ng galit sa investigasyon na ayon sa kanya ay politically motivated, opisyal na iniatras ni dating Pangulong Duterte ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong March 2019. Convince everybody now who are under the treaty sa get out yan. Sa kabila ng pagkalas ng bansa, iginiit ng ICC na meron pa rin silang jurisdiction o kapangyarihan mag-imbestiga. Ayon sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag ng ICC. Ang pag-withdraw ng isang bansa ay hindi nagpapawalang bisa sa mga investigasyong sumasaklaw sa mga krimen na ganap noong miyembro pa ito. Ang pasya ng korte, dahil ang karamihan sa mga kontrobersyal na insidente ng war ay naganap sa pagitan ng 2016 at bagong opisyal na pag-withdraw noong March 2019, nananatiling valid para sa ICC ang kanilang kaso laban kina De La Rosa at maging kay dating Pangulong Duterte. So ayan pala ang paliwanag dyan mga kahombre ko, kaya napakasaklap pala nito mga kahombre ko. So ayon sa kanila, meron pa rin silang jurisdiction kasi nung nangyari yon, kabilang pa rin ang ating bansa sa ICC. Alam nyo ba mga kahombre ko kung sino ang pangunahing kritiko ng mga Duterte? Si De Lima at Trillanes mga kahombre ko. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon na sila ang nagpapakilo sa ICC, sina dating Senador De Lima at dating Senador Trillanes ang itinuturing na pinakamatinding kritiko ng war. Ang hidwang ito ay hindi bago. Ito ay ugat ng matagal ng politikal na tunggalian, mga kahombre ko. Bago naging senador at justice secretary sa ilalim ng Aquino admin, pinangunahan na ni De Lima ang pag-imbestiga sa umano'y Davao Death Squad or DDS. Noong mayor pa lamang si Duterte. So matindi na ho talaga to mga kahombre ko. Napakalalim at tagal na nito talaga. Sa ilalim ng Duterte administrasyon, nakulong si De Lima dahil sa mga related charges. Para sa mga supporters, ito ay pagpapanagot sa krimen. Ngunit para sa mga kritiko, ito ay isang political persecution upang patahimikin siya sa kabila ng pagkakakulong, nananatili siyang simbolo ng oposisyon. Habang si Trillanes naman ay kilala sa kanyang konfrontasyonal na estilo. Si Trillanes ang isa sa pinaka-vocal na bumatiko sa war on drugs, mga alegasyon ng EJK at nakatagong yaman ng pamilya Duterte. Hindi rin bago kay Trillanes to, mga kahombre ko ha. Kasi kahit siya, nagtago rin siya sa loob ng Office of the Senate. Noong September 2018, nanatili at nagbarikada siya sa loob ng gusali ng Senado sa loob ng halos isang buwan upang iwasan ang banta ng pag-aresto. Nagugat ang banta ng pag-aresto ng ilabas ni dating Pangulong Duterte ang Proclamation No. 572 na nagpapawalang bisa sa amnestiyang ibinigay kay Trillanes noong 2011. Ayon sa administrasyon, bigo raw siyang maghain ng formal na aplikasyon at umamin sa kanyang kasalanan kaugnay ng mga nakaraang coup d'etat gaya ng 2003 Oakwood Mutiny at 2007 Manila Peninsula Siege. Dahil dito, binuhay ng pamahalaan ang mga kasong rebelyon at coup d'etat laban sa kanya na nag-utos sa mga otoridad na siya ay hulihin. Siya rin ang isa sa mga unang humikayat sa pandaigdigang komunidad na bigyan pansin ng sitwasyon ng Pilipinas. Kaya naman itinuring siyang isa sa mga pangunahing muka ng anti-Duterte faction. Kaya dito mga kahombre ko, mapapansin nyo ang tindiho ng galit ni Trillanes at ni De Lima sa mga Duterte. So parang lumalabas mga kahombre ko na ito'y isang pagbawi. So kayo na bahala magdesisyon kasi nakita nyo, pinakulong sila nung administrasyon ng Duterte. Tas ngayon, sila Duterte naman yung pinakulong nila. So understand mga kahombre ko na mukhang tama naman si De La Rosa na ito'y politically motivated. So, ewan ko. Kayo na magdesisyon kung ano sa tingin nyo yung tama o mali. Habang nakatutok ang bansa sa tensyon, sa Senado kaugnay ng warrant ni Senator Bato de la Rosa, isang malaking crisis na naman ho ang hinaharap ng mga DDS kasi mga kahombre ko, tumaas na ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Dito mga kahombre ko, ewan ko lang no, pero pansinin nyo, sino-sino ba ang mga wanted sa ating administrasyon ngayon? Si General Bantag first. Si Kong Arnie Teves, mga kahombre ko na alam nyo na nakulong na ngayon. Si Quiboloy, di ba? Hinabol siya, nakulong. Huwag nyo kakalimutan, mga kahombre ko,
Si Kapitan Bukol, napakatindi yung DDS niyan. Oh, yun na barel, live, habang naka-Facebook live siya. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba nangyari doon? Parang wala na. Di ba? After noon, mga kahombre ko, sino nang next? Na ipakulong nila si Duterte. At sino nang next? Impeachment ni Sara Duterte. Hinahabol na rin ngayon si Bato, si Go, at si Robin Padilla. Mainit sila ngayon. Mga kahombre ko, tingnan nyo naman. DDS ho lahat yan. Di ba? O lahat ho, sinusubukan na sakalin at ipahuli. Ako, mga kahombre ko, wala naman akong kinikilingan or kikilingan sa part na ito. Pero parang may konting pagka-obvious ho, no, na ito anti-Duterte na nagalaw. Pero kung meron naman talaga silang nagawang mali, then it's okay. Pero mga kahombre ko, kailangan muna mapatunayan yan. Yun lang. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!